Limang sunod na ngayon ang pagkatalo ng Golden State Warriors, na ang huli natalo sila sa Denver Nuggets kahapon sa score na 119 at 115. Mainit pa nga ang laban ng Warriors at Nuggets at mas lalong uminit sa huling bahagi ng fourth quarter, kung saan si Coach Steve Kerr ay galit na hindi natawagan ng technical ang Denver Nuggets sa pagtawag ng timeout ni Christian Braun kahit na wala na silang timeout. Kaya gano'n na lang kung sumabog ang init ng ulo ni Steve Kerr at marami pa nga na nagsasabi na dinaya sila sa laro. Sa naganap na laro pinangunahan ni Stephen Curry ang Warriors na siya nagtala ng 24 points at 7 rebounds at 11 assists, ngunit hindi yun naging sapat upang kunin nila ang panalo, habang sa Denver Nuggets naman muling nangunguna si Nikola Jokic sa laban dahil sa kanyang mahusay na pagganap, tumapos siya na merong 38 points 10 rebounds at 6 assists na may kasama pang 5 steals at isang block. Sa kabila ng pagkatalo, nasungkit pa rin ng Warriors ang pwesto sa quarterfinals ng NBA Cup matapos tapusin ang 3 wins at isang lose sa Westbrook C play. Makakalaban na ng Warriors ang Houston Rockets sa December 11 na quarterfinal sa kanilang Emirates NBA Cup. Habang kasabay ng paglalaro ng Warriors kahapon ang NBA analyst na dati ding manlalaro na si Charles Barkley naglabas ng saloobin sa Golden State Warriors. Sa kanyang naging pahayag tila minaliit niya dito ang Warriors, parang sinasabi dito ni Charles Barkley na maliit lang ng team ang Warriors na walang gaanong big man, mahirap lang daw sila talunin kapag gumawa sila ng mahusay sa 3-point shot, gayunpaman hindi daw siya naniniwala sa Warriors at dagdag niya pa na wala daw sapat ang Warriors ng star power. Ang kaganapan ngayon ng Warriors ay lubhang nangangailangan na talaga sila ng dagdag na center na manlalaro, isang player na malaki na handang magdepensa sa ilalim, na handang makipagbanggaan, na mapabuti ang kanilang lalim. Alam naman natin na ang Warriors ay pinalilibutan ng mga shooter ang kanilang opensa kadalasan nasa labas, at hindi mapagkailan na bagsak sila pagdating sa depensa lalong-lalo na sa ilalim. Sa uulitin ito na ang 5 magkasunod nila na pagkatalo, masakit ito para sa kanila, kaya kailangan na talaga dito mag-adjust ng Warriors sa lalong madaling panahon. Biglang umangat ngayon ang Milwaukee Bucks, sa una puno sila ng batikos dahil sa hindi magandang pagsisimula, pero ngayon bumabawi na. Ang Bucks ngayon ay nanalo ng 7 sunod-sunod na laro, higit rito nagtala sila ng 4-0 record sa NBA Cup Group Play para umabanti sa knockout round. Nasungkit ng Bucks ang number 1 seed sa East bilang nagwagi sa Group B at haharapin ngayon ang number 4 seed, na Orlando Magic. Ang NBA Cup knockout rounds ay magsisimula sa December 10, ang quarterfinals ay lalaroin sa mga home market, habang ang semifinals at championship ay lalaroin sa Las Vegas sa T-Mobile Arena. Pinabilib ng Milwaukee Bucks ang lahat sa biglang pag-angat nila, syempre sa pangunguna yan ni Greek Freak Giannis Antetokounmpo, na merong average ngayon na 32.7 points at 11.7 rebounds at 6.7 assists. Gayunpaman nandyan din na tumutulong ang kanyang duo na si Damian Lillard, na merong average ngayon na 26 points at 4.5 rebounds at 7.6 assists. Literal na binubuhat nila ang Milwaukee Bucks ngayon sa kanilang malakas na opensa.